Bago natin simulan ang Part 2, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Mula sa kanyang kaluban, ngumiti siya habang iniisip na pagkakataon na niya upang mag-ulat ang kalaban. Pagkatapos iwagayway ang kanyang kamay ng ilang beses, matagumpay niyang naharang ang mga bala gamit ang kanyang espada at sumugod. Isa sa mga lalaki ang tumawa at tinawag siyang Hangul, nagtatanong kung iniisip ba niyang kaya niyang lumaban gamit ang espada. Sinabi pa ng kaibigan nito na hindi niya alam ang mga patakaran at ang tamaan ng kahit isang bala ay itinuturing ng talo. Ngunit nang magpaputok ulit ang mga goblin at iwagayway niya ulit ang kanyang kamay, wala ni isang bala ang tumama sa kanya at patuloy siyang gumalaw pasulong. Nakita ito ng lalaki, ibinuko niya ang kanyang bibig sa pagkamangha at napabulalas, tao pa ba siya? Sa puntong ito, muling hinarang ng ating bida ang ilang bala, at ang lalaki ay masiglang bumaling sa pinuno, sumisigaw na nakatakbo na siya ng 22 metro at malapit na siya sa finish line. Sinampal siya ng heartthrob sa ulo at sinabihan siyang tumahimik. Naisip nito na kaka-release lang ng larong ito pero may mga manlalaro ng kayang hulaan ang trajectory ng mga bala at iwasan ang mga ito, isang kamangha-manghang kontrol na karapat-dapat handgun. Habang pinapanood ang kanyang mga galaw, napansin niyang bigla ang isang bagay at masiglang sinabi na mag-ingat siya. Ang mga goblin ay kumuha ng malalaking machine gun at nagsimulang magpaputok, dahilan para magalit ang Heartbreaker at sumigaw, nasisiraan na ba sila ng bait? Sino ang makakabuhay sa ganitong pag-atake? Samantala, patuloy na nagpaputok ang mga goblin. Tumama ang mga bala sa lupa ngunit wala kahit isa ang tumama sa target, kaya't nagsimula silang mataranta. Sa isang punto, nagngalit ang ngipin ni Sharon, inihataw ang kanyang espada, at gumawa ng ilang matutulis na galaw ng kamay, pinutol ang lahat ng balang lumilipad patungo sa kanya. Biglang isang pagsabog ang umalangaw-ngaw, at ang mga manlalaro ay pinagpawisan sa matinding kaba. Tumalon ang ating bida mula sa ulap ng apoy, inilagay ang lahat ng kanyang lakas, nagngalit ang kanyang ngipin, at nang damaykit ang kanyang mga paa sa lupa, narating niya ang finish line. Ang goblin na masayang nagwawagayway ng mga bandila ay nagsabing ang oras niya ay 14 na segundo. Binati siya nito dahil naipasa niya ang bronze medal test. Ang mga goblin sa balkonahe ay galit na galit dahil hindi nila siya napigilan, samantalang ang mga manlalaro naman ay masayang-masaya para sa kanyang tagumpay. Bati ng sistema sa kanya, naipasa niya ang bronze medal test para Sa unang pagkakataon, nakatanggap siya ng isang pilak na barya at ang Thunder Flash, isang kasanayan ng swordsman. Ito ay isang skill na nakatuon sa paggalaw, tatlong mabilis na hagupit ng espada ang tumatama sa lahat ng target sa loob ng 10 metro. Ang unang tama ay nagdudulot ng 130% na pinsala, at bawat sunod na tama ay nagdadagdag ng 20% pang pinsala. Ang cooldown nito ay 30 segundo. Matapos basahin ang impormasyon tungkol sa bagong kasanayan, pinunasan ni Sharon ang pawis sa kanyang mukha habang nakangiti at sinabing ito ay kamangha-mangha. Inakala niya na ang swordsman ay isang klase na nakatuon sa paggawa ng pinsala sa isang target lamang. Ang malakas na area attacks ng klase na ito ay mabibilang sa isang daliri. Ang Thunder Flash ay isa sa mga iyon. Napakagandang nahanap nito. Napansin niyang may tao sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang mga miyembro ng League of Assassins Guild na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Tinalikuran niya sila at sinabihan silang magpatuloy sa paglalaro, dahil kailangan na niyang umalis. Binalaan din niya silang huwag kalimutan ang tungkol sa 50 barya. Isa sa mga miyembro ng guild ang tumawag sa kanilang pinuno at sinabing nakatanggap siya ng gantimpala, kaya marahil ay dapat nila itong kunin mula sa kanya.
Agad silang sinampal ng heartbreaker dahil sa sinabi nilang iyon at pasiga na sinabing mga hanggal sila. Dapat nilang igalang ang malalakas na manlalaro at hindi subukang nakawan ang mga ito. Samantala, lumabas ang ating bida at tumingin sa kagubatan sa harap niya, iniisip na may nakuha siyang isang malakas na kasanayan, kaya panahon na upang mag-ensayo. Habang pumapasok siya ng mas malalim sa kagubatan, nakita niya ang maraming manlalaro na nag-oorganisa ng mga raid laban sa mga halimaw. Nilagpasan niya ang mga ito at, habang tinitingnan ang kanyang inventaryo, malalim siyang napabuntong hininga at sinabing nakabili siya ng 20 explosive berries at mayroon na lang siyang 30 copper coins na natitira. Kailangan niyang kumita ng maayos na pera ngayong araw. Ngayon, naroon na siya sa Redleaf Forest. Ang inirerekomendang level ng karakter dito ay 1. Tumingin siya sa gilid kung saan ilang manlalaro ang pumulibot sa isang lobo at inisip na may 2 warriors, isang tank sa harap, at isang shooter na may suporta sa likod. Siyempre, ang karanasan ay hinahati sa 4 na tao, pero mataas ang kahusayan at kaligtasan ng ganitong koponan. Ang parusa sa pagkamatay dito ay napakalaki, hindi lang nawawala ng isang level ang mga manlalaro, kundi pati lahat ng kagamitan ay nawawala. Ang warrior na napansin ni Shawan ay tila hindi nasiyahan at sinabi sa kanya na ito ay kanila. Ang lugar ng farming, hayaan mo na lang siyang subukang manggialam sa kanya. Sa isip niya, sumagot siya na wala siyang ibang gagawin kundi kunin ang kanilang mga low-level monsters. Pumunta siya sa clearing kung saan naninirahan ang mga bear upang labanan sila. Para manalo, ang manlalaro ay dapat nasa level 5 man lang. Tiningnan ng ating bida ang mga ito at inisip na sapat na ang kanyang lakas para harapin kahit ang ganitong mga halimaw. Itinuon niya ang kanyang tingin sa isang batang bear na nasa level 4 na naglalaro sa lupa at naisip na mahirap patayin ang mga bear. Kapag inatake sila ng mga manlalaro, tinatawag nila ang kanilang inang bear na maaaring pumatay ng sinuman. Sa pangkalahatan, mas mabuti nang huwag silang galawin. Habang naglalakad pa, may nakita siyang isang lobo na umiinom ng tubig. Agad niyang inilagay ang kamay sa hawakan ng kanyang espada habang iniisip na ito ay isang mabilis at malakas na halimaw. Sinubukan niyang maging tahimik habang dahan daw ang lumalapit dito, iniisip na madali lang harapin ang isa sa kanila. Pero nasa watering hole sila, kung may dumating na buong kawan ng lobo dito, magkakaproblema siya. Ngunit bigla siyang nagkamali ng hakbang, at ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay bumagsak. Nawalan siya ng balanse at nahulog, natagpuan ang sarili sa harap ng isang yungib. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang mga mata na kumikislap sa dilim. Lumingon siya sa takot papunta sa yungib at nakita ang isang kawan ng mga lobo na malinaw na hindi natuwa sa kanyang pagdating. Habang nagmumura ng malakas, mabilis siyang tumakbo at nagsimulang magtanong sa sarili kung paano niya nagawang mabanggit ang malas na iyon. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtakbo, ngunit mas mabilis ang mga lobo. Nang subukan ng isa sa kanila na kagatin siya, bigla siyang tumalon at naiwasan ang kagat. Pagkatapos, itinulak niya ang sarili mula sa lupa at ginamit ang free gravity skill upang sumugod ng buong bilis, nag-iiwan ng mga bakas ng alikabok sa likuran. Pagkaraan ng ilang distansya, bigla siyang huminto at huminga ng malalim. Paglingon niya, napagtanto niyang tuluyan na siyang nakatakas sa kanila. Dahil dito, natagpuan niya ang sarili sa Central Mountain, na ang inirerekomendang level ay 6. Inisip niya na may nagsabi na may nakatagong silver chest sa tuktok ng bundok na ito. Dapat niya itong kunin. Napagpasyahan niyang akyatan ang bundok, kaya, may kumpiyansang ngumiti siya at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa huminto. Tiningnan niya ang mataas na talon at sinabi na parang naririto ito. Walang daan papunta sa tuktok ng bundok,
At ang tanging paraan upang makarating doon ay sa tulong ng isang nakatagong levitation skill na nagiging available kapag umabot sa 40 units ang agility. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang gravity ring. Sa matibay na pagkakatayo, ginamit niya ang singsing at pagkatapos ay tumalon ng mataas. Pagkatapos ay itinulak niya ang sarili mula sa mga ledges sa bato at nagsimulang umakyat, kumakapit sa mga gilid gamit ang kanyang mga kamay. Tumulak siya pataas, umiikot sa ere, at bumagsak sa isang bato. Ngunit biglang may lumitaw na malaking batong kamay mula sa likod niya. Napagtanto niyang nagsisimula na ito. Lumingon siya nang may ngiti at nakita ang isang malaking level 5 stone golem sa harap niya na nagpapakita ng puot. Sumigaw ng malakas ang halimaw, at noong oras na iyon, binuksan ng ating bida ang kanyang inventaryo. Sinabi niya na mayroon siyang regalo at kinuha mula roon ang isang explosive berry. Ang berry na ito ay lumilikha ng isang field na may 3 metrong diameter na nagpapabagal ng bilis ng paggalaw ng 30% at bilis ng pag-ikot ng 7%. Tumatagal ito ng 1 minuto at nagbibigay ng 3 units sa slash and blow mastery. Nang umatake ang stone golem, umatras ang ating bida at inihagis ang explosive berry sa kalaban. Habang nasa ere, nahulog ito mismo sa ilalim ng mga paa ng halimaw at agad na lumikha ng field. Bumagsak ang ating bida noong oras na iyon, at ang field ay lumawak, kaya't ang stone golem ay lubos na naapektuhan ng pagbagal. Samantala, sinamantala ito ni Sharon, tumakbo sa likuran ng halimaw, hinigpitan ang hawak sa kanyang espada, at umatake ng buong lakas sa dibdib at binti ng halimaw. Sinabi niya na habang nasa ilalim ng epekto ng explosive berry, hindi na siya kailanman matatamaan nito. Ngayon, maaari niyang sanayin ang mastery ng mga strike. Walang mas mabuting paraan ng pagpapataas ng mastery. Makalipas ang 1 segundo, umatake ulit ang halimaw, ngunit dahil mabagal ang kilos nito, madali itong naiwasan ng ating bida. Nagpasya ang halimaw na umatake gamit ang ikalawang kamay nito at sinubukang tumama, ngunit nasa ibang lugar na ang ating bida. Habang umiiwas at nasa ere, umiikot siya at ilang beses na iwinasiwas ang kanyang espada, tumatama ng malalakas na pag-atake na nagputol sa mga daliri ng stone golem. Napasigaw ito sa sakit. Isang malaking ulap ng alikabok ang umangat dahil nagsimulang maghiwa-hiwalay ang stone golem sa maliliit na piraso na bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, bumaba si Cheyenne sa ulo ng patay na golem at tiningnan ang system window habang tumatawa at sinabing may nalaglag pa rito. Iniulat ng system na nakatanggap siya ng isang ordinaryong higanteng shirt ng regular rank. Ang kinakailangang level ay 4, ang tibay ay 20, at ang armor ay nagbigay ng 3 units sa depensa at 10 sa mana. Bigla, lumipad ang mga paniki mula kung saan, at narinig ng ating bida ang pag-iingay nila sa langit. Tumangala siya at sinundan kung saan sila lumalabas at naisip, may yungib ba rito? Dahil sa kuryosidad, pumunta siya roon at pumasok sa loob. Habang naglalakad sa madilim na koridor, tumingin-tingin siya sa paligid at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal, narating niya ang isang malaking bulwagan at sa gitna ng pader ay naroon ang isang natutulog na golem. Lumapit si Sharon, at agad na iminulat ng golem ang mga mata nito. Lumabas na ito ay isang level 6 na elite mole monster. Habang hinuhugot ang espada mula sa kaluban nito, sinabi ni Xiong na narito na naman ang isa pang malaking lalaki. Pagkatapos ay tumulak siya mula sa lupa at sumugod, iniisip na dapat niyang subukan ang level 6 na elite monster. Nagpakawala siya ng ilang suntok sa katawan ng Mole Reaper, ngunit nang tingnan niya ang kalusugan nito, halos hindi ito nabawasan. Ang galit na halimaw ay tumalon papunta sa kanya at pinagsiklop ang kamay nito sa kamao habang sumisigaw na isa siyang hamak na maliit na tao. Pagkatapos ay umatake ito,
ngunit nagawa ng ating bida na tumalon sa oras at umiwas sa suntok. Kinuha niya ang isang explosive berry mula sa kanyang inventaryo at sumugod patungo sa kalaban. Iniisip na marami itong kalusugan, ngunit ang kakayahan nito sa agility ay hindi problema. Sinubukan ng Mole Reaper na umatake sa harap ngunit nagmintas at tumama sa pader. Sa pagkakataong iyon, inihagis niya ang berry sa paanan nito, at pagkatapos ay bumagsak siya sa tabi nito. Nagpagalaw ang digger ng kanyang binti upang sipin siya, ngunit umatras ang ating bida. Tumalon siya sa likuran nito, tumulak mula sa lupa, at sumugod patungo rito. Habang nagngangalit ang mga ngipin, nagpakawala siya ng maraming suntok na unti-unting nagbawas sa kalusugan nito. Ang galit na halimaw ay nagpakawala ng isang atake gamit ang kanyang kamay ngunit muli itong nagmintas. Ang ating bida naman, na pinalayo ang distansya sa pagitan nila, ay dumulas sa lupa at huminto. Napansin niyang nagsisimulang maghilam ang kalaban, kaya't nagngalit siya ng kanyang mga ngipin. Nagngangalit ang ngipin sa pagkabigo at sinabi niyang napakabobo niya. Ang mga elite na kalaban ay nagre-regenerate ng 2% ng kanilang kabuoang kalusugan tuwing 5 segundo. Mas mabilis ang paghilom nito kaysa sa bilis ng kanyang pag-atake. Wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang Thunder Flash. Pareho silang tumakbo patungo sa isa't isa, at sa sandaling inunat ng digger ang kamao nito upang umatake si Shum at nasugatan ito sa balikat. Pagkatapos, umakyat siya sa nakaunat nitong braso at sumugod, kasabay ng pagbibigay ng mga suntok. Napangisi siya ng mapagtantong gumagana ang taktika na ito. Ngunit biglang sumigaw ng malakas ang digger at iniunat ang mga braso nito sa gilid, naglalabas ng isang makapangyarihang alon ng enerhiya mula sa katawan nito. Tumalon ito ng mataas sa hangin at sumigaw na dudurugin siya, pagkatapos ay bumagsak at pinukpok ang mga kamao nito sa lupa, na nagdulot ng malalalim na bitak. Napagtanto ni Cheryl na gumagamit ito ng espesyal na atake. Nang magsimula ng tumalsik ang mga tipak ng lupa mula sa impact, madali niyang hinati ang isa sa mga lumilipad na tipak gamit ang kanyang espada habang nasa ere. Pagkatapos ay bumagsak siya at natagpuan ang sarili sa isang maliit na silungan. Natapos ang atake ng halimaw, at unti-unting hamupa ang alikabok mula sa mga hampas nito. Napansin ng ating bida na natigilan ang digger at inisip kung ito ba'y dahil sa pagkapagod. Ang ilang kalaban ay pumapasok sa ganitong estado matapos gumamit ng espesyal na kasanayan. Sa yugtong ito, malaki ang pagbawas sa atake, depensa, at regenerasyon ng halimaw. Natutuwa siya na ang may pagkakataong umatake, kaya't lumabas siya mula sa kanyang taguan at tumakbo patungo sa digger. Umatake ang halimaw, ngunit tumalon siya sa gilid upang iwasan ang suntok at, gamit ang mga malalapit na bato bilang tulak, tumalon ng mas mataas. Nang nasa itaas na siya ng halimaw, tinaas niya ang kanyang espada sa ibabaw ng ulo at itinusok ito sa mata ng kalaban. Sinampal ng halimaw ang sariling mukha, umaasang matamaan siya, ngunit hindi ito umabot sa oras.